Yun, good morning mga kapatid. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Napakainit ng araw ngayon. At napakainit din ng mga usapin po sa internet at saka sa radyo at telebisyon. Ngayon, itong ating pag-uusapan talagang itong ating kapatid na si Pastor Kibuloy talagang ubod talaga ng kapal ng mukha. Siya na yung may warrant of arrest. Siya na yung pinaratangan na dapat niyang sagutin sa korte o kaya doon sa dalawang kapulungan, ay siya pa itong nagyayabang. Ngayon, ang lagi niyang tinatanong, bakit pa binuksan uli yung kaso niya kay tagal-tagal na daw natulog sa DOJ. Na-dismiss na daw yun. Alam niyo mga kapatid, kahit na dismiss yun, palagay natin na dismiss, meron pa rin karapatan ng isang biktima na kung hindi siya kontento doon sa resulta, pwede pa rin siya mag-file ng reopen. Kasi hindi siya nasisiyahan doon sa resulta nung nakaraang yung paghahatol sa kanya na pumabor doon kay Kibuloy. Ngayon, nasa na siya ngayon, mga kapatid? Lagi na lang sinasabi na susuko daw siya kung ang mga kahilingan niya ay matupad. Ikaw ba naman? Yung DOJ, yung presidente, papipirmahin niya para hindi siya gagalawin. Ano yun? Walang pakialam ang presidente sa iyo sa lahat ng mga kaso mo. At hindi niya rin kaya kontrolin yan. Total, may pera naman si pastor, gamitin niya yon. Kumuha siya ng isang katerbang mga abogado. Huwag na siya magtago. Kasi sabi ni Bato de la Rosa, kaibigan niya yun. Pero napagsabihan na niya, parang siya, bumaliktad na po itong si Senador Bato de la Rosa. Siyempre, malapit na eleksyon. Ikaw ba naman? Kakampi ka sa isang rapist at saka child abuse o child abuser. Di ba? Kung ikaw tatakbo sa sunod na taon, ay malamang di ka mananalo pag kinampihan mo si Kibuloy. Kaya nga, yon. Si Bato de la Rosa po, mga kapatid, halos bumabaliktad na. Kasi siya na mismo nagsasabi na sumuko na si Pastor Kibuloy. At harapin na niya yung mga kaso na ipinaratang sa kanya. Yun ay may tama rin. Good ako dun.
Pabor ako doon. Ngayon, ang atin namang dating presidente, kasi magkaibigan po yan sila ni Kibuloy o sila ni Robin Padilla, sila ni po ni Vice President po natin, Sara Duterte. Kaibigan po nila yan, sila ni Bongo. Hindi naman natin sinasabi na kinakanlong nila. Siyempre, walang kaibigan po na magsasabi kung nasan ang ating kaibigan. Kunwari, ang aking kumpare nakapatay at ako napagtanungan, siyempre hindi ko sasabihin kung nasan yung aking kumpare. Diba? Ganun po yun. Dahil for the sake of friendship, hindi mo siya sisirain. Pero dahil politika po yan, mababaliktad pong sitwasyon. Kasi una, mga politiko, parang ano po yan eh. Parang sala sa init, sala sa lamig po sila. Kung anong alon ng karagatan, sumasabay din po sila sa alon. Excuse me po. Ngayon, si Kibuloy, may tuturing na po siyang isang pugante. Ngayon, pag nagkaroon na po siya ng patong po sa ulo, kahit maliit o malaki po yan, maniwala kayo sa hindi mismo sa bakuran niya yung magta-traidor sa kanya. Kasi ang katunayan po yan, mga kapatid, ang mukha ng pera ay mukha ng pera. Talagang money is money, di ba? Kung ituturo ko man siya, wala man makakaalam nun. Ako nagturo kung nasan siya. Si Jesus Christ, 12 ang kanyang apostol, nagkaroon pa ng Judas doon. Diba? Ipinagkanulo si Kristo. Ipinenta si Kristo dahil sa salapi. Ganon din ang mangyayari kay Kibuloy. Magkakaroon po yan ng pagtatraidor sa kanya dahil nga doon sa pagbinigyan na po siya ng patong sa ulo. Kaya wag na po niya yan hintayin na dumating ang araw na mismo sa bakuran niya manggagaling ang magbibigay ng tip para mahuli siya. Harapin na po niya yon ng mga kasong kanyang kinakaharap. Siyang may gawa po nun. Wala sa ibang sisisihin po yun, mga kapatid. Naging abusado lang po siya sa kanyang kapangyarihan. Kasi sinasabi niya anak siya ng Diyos. Anak ka ng tupa. Piloso. Wisit. Baka anak ka ng demonyo, yun, pwede. Kasi nagawa mo yun. Maaari pa yun, sabi mo, anak ka ng demonyo. Ako may hawak ng sanlibutan. O, diba? Pwede pa yun. Pero kung sabi mo, anak ka ng Diyos, binigay sa'yo yung sanlibutan o ikaw na may hawak ng buong sanlibutan at ikaw na rin may hawak ng kaluluwa namin. Oo. Pakyo ka talaga. Ikaw na ang anak ng Diyos.
Kaya kapag nagkaroon po ng manhunt po sa kanya mga kapatid, gagamitin na po ng gobyerno ang buong sandatahan o sanlakas ng gobyerno para mahuli ka lang. Hindi na makukontrol po yan ng mga kaibigan mo. Dalawa lang ang pupuntahan mo, Pastor Kibuloy. Sumuko o mamatay ka sa pakikipaglaban sa ating gobyerno. Kasi pag ginawa mo yon, pag gumawa ka ng armas, ay malamang babaunan ka ng bala sa katawan ng mga otoridad natin. Kasi yun na yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte nung panahon yun, nung siya ang namumuno sa ating bansa, na bago ka mabaril ng adik, barilin mo na yan. Unahan mo na. Yun. Sabi ng Pangulo po natin yan. Kaya nakakaawa ka, Pastor. Minsan nakakairita. Kasi siyempre ikaw nang may kasong child abuse, ikaw nang may kasong rape, simpleng kaso pa sa iyo yan. Grabe to, grabe. Sa kanya ko lang po narinig po yung simpleng kaso lang yan. Yung kaso na yan. Kaya kung simpleng kaso lang po yan na Pacquiao, lumabas ka na. Lumabas ka na sa lungga mo. At harapin mo na yan. Gamitin mo ang lahat ng iyong nalalaman at gamitin mo ang lahat ng iyong kapangyarihan. Isama mo na yung timba-timba mong pera. Titingnan ko kung simpleng kaso lang yan. Hindi yan simpleng kaso, kapatid. Masalimuot na kaso yan. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na dyan. Sabi nga ni Senadora Mantiveros, ginawa ka pang parang daga. Lumabas ka na dyan sa iyong lungga. Kasi itong mga pusa nag-aabang sa iyo. Kasi marami silang itatanong sa iyo. Kasi ang kaso mo, sabi mo, simple lang. Ngayon, kung wala ka talagang balak na sumuko, magbigti ka na lang. Parang si Judas din nung panahon. Dahil sa paghudas niya kay Kristo, nagbigti din siya. Kaya kung ako sa'yo, magbigti ka na rin. Para hindi mo maranasan ang pait at sakit ng ipapataw sa iyo ng Estado, kung gaano kalupit. Walang kaibigan doon, walang kumpare, walang kapatid.
Kaya minsan nakakapiko na po yung ginagawa mo, Pastor. Kasi siyempre, parang hindi na makatanggap-tanggap sa amin na nakikinig, nakikibalita, na napakasimple lang pala yung kaso na yan para sa'yo. Ikaw lang nagsabi nun sa daming mga akusado. Yeah. Kaya labas ka na dyan sa lungga mo. Para itong mga otoridad hindi na masyadong mahihirapan. Kaya mo yan. Ikaw pa, isang anak ng Diyos, pagmamay-ari ng sanlibutan at pagmamay-ari ng trilyo na kaluluwa. Galing. My goodness. Yan si Pacquiao, the best. Yan ka na. Suko na. Para hindi na lumaki yung kaso mo, kapatid. Yan. Siya nga pala, mga kapatid, ay dudugtong ko lang. Ito, maiksi lang to. Kasing tindi po ng init ang nilabas po ng Pasig RTC, mga kapatid, yung nilabas na warrant of arrest para kay Kibuloy. Hindi biro yung warrant of arrest na yan, kasi walang bill po yan, mga kapatid, walang piyansa. Dahil yung kaso na yan qualified human trafficking. Kung totoo, ilang warrant na po ang na-serve po kay Kibuloy, mga kapatid. Warrant po sa Senado, warrant po sa RTC. Biniblame lang po yan ni Kibuloy. Pinabaliwala lang niya. Nagtatago siya kahit may piyansa pa. Lalo magtatago talaga siya ngayon dahil ito'y walang piyansa. Ang kaso, paano mo mahuhuli si Pacquiao? Protektado po yan ng mga kaibigan niya. At bago ka makarating doon sa lugar na yon, 100% nakatimbre na parating na yung mga may dala ng warrant para sa kanya. Parang hindi maganda ito, mga kapatid, kasi protektado si Kibuloy sa Davao. Parang untouchable po siya. Ang kailangan siguro ng gobyerno natin, kapatid, maglagay ng isang task force na hindi taga Davao ang maghahawak ng na yan, o magsiserve ng warrant sa Davao. Kasi yung chief of police po sa Davao, kung titingnan mo sila, tsaka yung BI doon, parang pabanjing-banjing lang po sila pag pupunta doon. Parang welcome na welcome ka nga. Parang magsasamba lang po sila. Parang walang ka-pressure ang pagpunta ng chief of police doon, saka yung NBI na magsiserve ng warrant. Hanggang kailan kaya siya magtatago, mga kapatid?
at paano natin siya makaka-capture o kaya paano siya mahuhuli para mapag-usapan na po niya yung kanyang mga nagawang kaso. Siguro mga kapatid, para ma-capture siya, siguro lagyan na ng patong sa ulo yan. Kasi isa na siyang pugante. Pag pugante ka, kapatid, at may patong ka sa ulo, imposible na hindi ka ituturo. Parang ang mangyayari po niyan, kapatid, yung pagtatago ni Kibuloy, na ang hirap-hirap siyang hulihin, parang si Bantag lang din. Napakahirap din hulihin, napakailap. Kaya itong ating mga kapatid, ang ating mga politiko na dapat iboto natin, pag-isipan na po natin. Kasi ito, si Kibuloy kasi protektado po ito ng Davao. Alam niyo na kung sinong tumatakbo sa Davao pagdating ng araw. Senador man yan, congressman man yan, presidente man yan. Diyan pa lang mga kapatid, matuto na tayo kasi itong mga politiko na to, sila pa mismo nagbibigay ng timbre doon sa kriminal. Na sila rin ang gumawa ng batas na yon, na ang nagkakanlong ng kriminal ay kriminal ka rin. Kaya pag-isipan na po natin sila kung karapat-dapat pa sila iboto sa sunod na taon o sa sunod na mga presidential election. Hindi ito maganda sa sambayanan po, mga kababayan. Parang ang nangyayari, sinasalaula nila yung batas na ginawa nila. Dahil ang ginawa nila, mga kapatid, dahil ito'y walang piyansa, kaibigan. Dahil sa kaibigan, pinoprotektahan nila na hindi makulong po yung tao. Kailang hanggang kailan. Kaya sabi ni Senadora Hontiveros, lumabas ka na dyan sa lungga mo. Kaya marami ang nagsasabi o maraming nakaka-analyze na itong si Kibuloy, mga kapatid, nandyan lang yan sa kingdom. Hindi yan aalis dyan, mga kapatid. Alin man doon sa mga nasasakupan niyang alin man doon sa mga ari-arian niyang bahay o ari-arian niyang mga lupain, nandun po siya. Kung ako sa gobyerno, kapatid, i-sequestered ko yan, yung mga lupain na yan, para ma-force
para ma-force siya na mag-surrender. At hindi na dapat tawaging na Kingdom of Jesus Christ yan. Nakakahiya sila. Kingdom of Kibuloy, pwede. Tsaka hindi siya anak ng Diyos, mga kapatid. Diyos ko. Maghunos dili nga kayo, anak ng Diyos. Anak siguro ng demonyo, pwede. Yun. Kasi hindi mo magawa yan kung hindi ka ng anak ng demonyo. At hindi mo rin pwede sabihin na ikaw may-ari ng salibutan kung hindi ka demonyo. Demonyong nag-utos sa'yo. At ang demonyo lang din magsasabi na akong may-ari ng iyong kaluluwa. Diyos mo.